Hi everyone! It's me, Gali. Welcome back to our channel, mga kapatids. So in today's video, guys, I'll be answering 7 Dayan35 related questions. Kaya sa mga gumagamit na dyan ng Dayan35 or plano nyo palang gumamit ng Dayan35 pills, please keep on watching. But before I'll start answering your questions, mga kapatids, I want you to know na meron po tayong Dayan35 playlist. Kaya sa mga interesado dyan, i-click nyo lang tong card na andito po sa taas. So, the first question, guys, goes like this. Okay lang ba uminom ng gluta while taking pills? So, based on my research, mga kapatids, ang glutathione po is not a form of medication. It's a supplement. So, it won't affect the contraceptive ability ng isang pills. Mapadayan 35 man yan or kahit anong brand. But, I highly suggest, mga kapatids, if you are using a glutathione, guys, please tell your doctor para ma-evaluate niya kung hiyang po ba kayo sa glutathione na yan. Kasi we all know, maraming mga formulations na available sa market. Meron ding mga fakes, mga kapatid. So please, mag-ingat po kayo. And I have a friend kasi before, mga kapatids, na gumagamit na ng glutathione and meron nang na-recommend yung doctor niya sa kanya. Pero, meron siyang na-discover na glutathione capsules na mas affordable. So, yun yung binili niya para makasave ng money. Pero, ang ending, guys, after 1 week of taking that specific na glutathione capsules, mga kapatids, nagka-heartburn siya. So, tumigil siya sa pag-inom ng glutathione na yon and bumalik siya doon sa glutathione na na-recommend ng kanyang doctor. So, yeah. Kaya sinishare ko po ito sa inyo. So, proceed na po tayo sa question number 2. Will you miss your period po ba kapag first timer? So, if you are a first timer and you start taking Dayan35 pills, mga kapatids, sa pinakaunang araw ng period mo, hindi nyo po talaga mamimiss ang period nyo after you finish the whole pad, okay? After you finish the whole pad, mga kapatids, sa mga first timer dyan, mag 7 days break po kayo, and then within that 7 days, please expect your menstrual period, okay? So, yan po yung tama. So, question number 3 na po tayo. Paano po kung nadoble ang pag-inom ng pills? So, taking 2 tablets in 1 day, mga kapatids, won't stop your period. But, if madalas nyo po itong ginagawa na sa isang araw, 2 tableta po ang naiinom ninyo, possible po kayo maka-experience ng hormonal imbalance or alam yung medyo sisikmurain kayo, mga kapatids, or sasakit yung ulo. So, yan yung mga nabasa ko, guys, na possible na effect kapag nadoble po yung pag-inom natin. And for example, nangyari po to sa inyo na doble-doble, mga kapatids, please tell your partner na gumamit na ng extra protection kapag merong intimate activity na mangyayari. Kasi, of course, dahil doble yung nainom mo ngayon, kinabukasan, wala ka nang iinumin na pill. So, it's considered, guys, as missed pill. So, less na po yung protection nyo against unexpected pregnancy. So, ito naman, mga kapatids, ang question number 4. Pwede bang mag-take ang nalaygate na? If ni-recommend po ng iyong doktor na pwede po kayong gumamit ng birth control pills, Mapadayan35 man yan, or kahit anong brands, mga kapatids, go ahead kasi ang tubal ligation naman, it only blocks pregnancy, pero it won't stop your menstrual cycle. And marami din kasing reasons, guys, kung bakit tayo nag-take ng birth control pills. It doesn't mean ng isang babae nag-take ng birth control pills para hindi lang siya mabuntis. How about sa mga women dyan na nag-take for hormonal imbalance, to regulate their menstrual cycle, mga kapatids, to treat their acne. So, maraming rason kung bakit tayo nag-take ng birth control pills. Kasi ang birth control pills ngayon, mga kapatids, hindi lang siya for contraception kasi marami na siyang nagagawa, guys. High-tech na. High-tech na mga birth control pills ngayon. So, that's why, if you are planning to use birth control pills, mga kapatids, kahit over-the-counter yan na bibili, it's very important na you go to your doctor first and tell her na gusto niyo pong gumamit ng pills. Kasi, hiyangan ang pills. Every pill, mga kapatid, merong different formulations and iba din yung side effects sa ating body, okay? So, mas better na yung professional talaga, mga kapatid, sa field na to ang magbigay po sa inyo ng advice, okay? It doesn't mean na mabibili nyo po siya anytime sa pharmacy, ayan, Gorabels na kayo, hindi po siya ganon, okay? So, I hope po, i-follow nyo po yung advice na to. Okay, ito na yung question number 5, mga kapatids. Pwede po bang, ano to? Wait lang, di kayo na kumaklaro.
Pwede po bang habang nagtitake ng Dayan-35, sabayan ng Myra E? If you are taking Myra E ngayon mga kapatids, and if you're planning to start Dayan-35 or kahit anong pills pa yan, wala pong problema. Same to sa question number 1 na sinagot ko earlier. Ang Myra E kasi, vitamins po to, hindi po to gamot. So, hindi siya makakaapekto sa contraceptive ability ng kahit ano pang brand ng pills. Okay. To be honest mga kapatids, nung nasa Japan ako, 3 years din akong nagma-Myra E. Tumigil lang ako nung lumala talaga yung tigyawat ko. I think yun yung nag-film ako ng Maxipil. Kasi in-advisean ako ng derma ko na para ma-figure out niya ng mabilis kung ano yung nagtitrigger and nagpapalala ng pimples ko, mag-stop ako mag-take ng mga supplements kasi nag-fish oil pa ako before. And then, isimplify ko ang aking skincare routine. So, ayan, share ko lang. Wait, change ko lang ang battery kasi pa-low-bat na. A few moments later. And alam nyo ba mga kapatids na including men, pwedeng i-take ang Myra E. Kasi I went to a Myra E website. This week lang nag-research ako and nabasa ko doon na pinaprescribe pala to sa mga 18 years old and above na mga men and women. Okay? For pregnant and lactating moms, kailangan nyo pong magpakonsulta sa inyong doktor kung gusto nyo pong mag-take ng Myra E. Okay? So, question number 6 na po tayo. Para sa mga first time magkaka-intimate activity, pwede na po bang uminom ng pills bago makipag-you-know? In my opinion mga kapatids, especially it's your first time, I highly suggest na you go to your doctor, bring your partner mga kapatids para at least aware din siya sa weapon of choice na pinili mo para maiwasan ang unexpected na pregnancy. Kasi share ko lang mga kapatids, yung father ko kasi hindi talaga siya, ano bang tawag dito? Hindi siya pro sa family planning. Kaya napansin ko, growing up, every time na magti-take ng pills ang mama ko, nagtatago yung mama ko kasi ayaw ng papa ko. Pero feeling ko if pumunta sila ng sabay, alam mo na educate din ang papa ko about contraceptive pills, ano yung nagagawa niya, or birth control method guys in general, feeling ko hindi sila aabot sa, alam mo hindi aabot rather ang mama ko sa pagtatago, and hindi kami ganito kadami ngayon. Okay, so yeah, kaya din siguro ganito ako alam mo yung ka-educated about birth control method mga kapatids. After kong nagpakasal, ayan, kami ni Harvey talaga, pumunta talaga kami ng sabay sa doktor, and including Harvey, inorient siya sa mga different kinds ng birth control na available, and ano ba talaga yung bagay sa family namin, okay, sa lifestyle namin. So yeah, yan yung personal take ko mga kapatids about this question. So this is the last question guys, and it reminds me of my friend kasi ang question na to, sabi dito, pwede bang mag-take niyan kahit wala pang anak? And yung friend ko mga kapatids, wala pa siyang anak pero nagtitake siya ng Dayan-35. I'm not really sure though if until now nagda-Dayan-35 pa rin siya. Pero nung nasa Japan ako mga kapatids, niresitahan siya ng Dayan-35 ng kanyang OB kasi meron siyang PCOS guys and irregular yung menstrual cycle niya. So kaya nagpipills siya during that time. So to answer this one mga kapatids, of course it's obvious na yes po ang answer ng question na to. Pero it really depends guys sa situation, and of course lagi ko tong sinasabi, if you are planning to use Dayan-35 or kahit ano pang brand ng pills yan, consult first your doctor, okay? Para mabigyan po kayo ng advice, ganyan, ma-assess po yung health niyo. Kasi lahat ng pills mga kapatids, ako Dayan-35 user po talaga ako, pero lahat ng pills guys, meron talaga yung side effect, okay? So, para ma-aware po kayo sa side effect and kung ano yung nagagawa ng pills na yon, it's best na magpa-consult sa iyong doktor. So I hope mga kapatids, itong pa-Q&A po natin about Dayan-35 ay makatulong po sa inyong paggamit ng pills na to. And if you like this video guys, if you find this helpful and informative, please don't forget to hit the like button. Share this video guys sa inyong family and friends, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you for watching this video, and I'll see you on the next one. Bye!